Hi guys, this is Matty of Tackle Marine. Today may guest tayo, imported. Dating galing Pampanga, pero ngayon Papua New Guinea. So introduce yourself. Hector So I'm a manager in the sport fishing charter company in Papua New Guinea, which is Sport Fishing PLC. Boss Jason. Boss. Boss. So anyway, dati local. Actually, ang real profession is nurse. Yes. So, hilig fishing. Ngayon, naging profession na yung fishing. itself. Tapos naging side na yung pagka-nurse. Kaya naman ako napasok din is dun sa work is another hobby of mine is photography din and a bit of video. Marketing. May marketing. So yeah, may marketing, ganyan. a bit of marketing background then nung nag-arise yung job, sabi ko siguro pwede ako, kaya ko naman. Yun. Then interview went well, okay din. Then yun, nakarating ako ng Papua. Teka lang, pinaparinggan mo yung katabi mo. Yung katabi ko. Dapat sa mga hindi nakakalam is yung katabi po namin is Dahil narating niya po. Saan nakarating? Sa airport. Naiya. Sa Daiya. Actually, nag-apply dito si Ever. Actually, hindi nag-apply. It's more Paalis na. siya eh. Paalis na eh. Siya na lang inaantay. Ang hino na lang niya kaso. Diba? Dapat kasi nagtatanong ako kay times paano. Pero sabi ko nga sa kanya, nabanggit din niya, sabi ko, huwag siyang panghinaan ng loob. Kasi darating din sa point na challenges lang yan eh. Then, mali mo, try mo. Saan ka lang matutuwid ba? Yes, Diba? Saan ka yes. dadalhin? Ganun. Pero anyway, so pag-usapan natin yung sa ibang bansa mong experience. Before pandemic, you were there. Yes. Yeah. 2018. 2018. So, how was it? Ano yung feeling mo coming from Philippines na fishing sa Papua New Guinea fishing? Well, I would say may similarities but totally different in a way din. Dito kasi sa Pilipinas, hindi ako madalas lumalabas sa dagat. More on freshwater fishing ako. Tilapia, bangus, anything na yung paypans lang ganyan. Then, I started to get a bit serious na sige, gusto ko makahuli ng ibang target which is snakeheads, yung mga ganon. But then, nung dumating ako sa Papua New Guinea, yung alam kong heavy setup dito, which is like, let's say, 30, 40 pounds, 50 pounds. Pagdating mo doon, wala yan. Light yan. So doon ako naka-experience na nakagamit ako ng 20,000 series na reel. We loaded with 100 pounds braid. Then poppers na ikakast mo na weighted up to like 150 grams to 200. So yun, eye-opener siya sa akin. Hindi siya yung usual fishing na Parang hindi mo maisip na encounter. magagamit mo rin siya or kung nasa Philippines. Yes. Talagang sabi ko hindi ko ma-experience to, na-experience ko sa Papua New Guinea ko nasa Philippines. Actually, as well, siguro dahil din sa fishing din nating hobby. Kaya siguro na-experience mo din. Yes. Feeling ko ganun din naman dito yun eh, no? Kaso dito lang talaga yung discipline siguro din doon sa ibang bansa. Catch and release. Ulit. Kasan. Wala kang catch and release. So, Yes. hindi, well, sad or real talk or sad truth na ganun tayo dito, di ba? Kaya actually, masaya ako na nandito si Rex na na-experience niya rin for 10 years. More. Hindi naman. 6 years. 6 years na ako sa Papua New Guinea and counting. Yeah. Then, yung fishing ko sa Pilipinas is, let's say, bago-bago lang din ako rin. Halos parang mag-3 years pa lang ako bago. Di ba? So, ang ano natin is, nakita mo na yung difference Yes. natin agad, di ba? Yes. It's, for sure, hindi naman siguro konti yung tao sa ibang bansa. Madami din naman eh. Ang ano lang kinaibahan is the discipline nila towards our hobby. Yes. Diba? Siguro, hindi naman natin sabihin hindi kumakain ng isda yung mga yun. Diba? Kumakain din naman. Pero yung discipline siguro. Well, ayun nga. Ang key word na masasabi ko siguro doon is you need to find balance
hindi mo, let's say, sa amin, as a sport fishing company, imperative sa amin yan yung catch and release. We're not saying na lahat nire-release namin. Kumukuha rin kami for consumption. But it, Yung enough lang. yes. Yung enough to sustain yung araw mo na yun or yung pangkain mo lang, ganyan. Hindi kasi ako, I've been fishing sa ibang bansa na din. So, na-feel ko lang sa kanila sa ibang bansa, hindi sila takot na tomorrow baka wala tayong mahuli. Yun yung meron tayong fear dito. Yes. Diba? Sa ibang bansa, yeah, tomorrow you can just catch another set of whatever. Yeah, it's totally different. Sa Papua New Guinea, konti ang tao. Mas Oo. konti ang tao, hindi developed yung country palado. So yung nature doon is more on, I would say, pristine. Sa Pilipinas kasi, ayan na, dito na masyado marami ng tao. Naglalabanan na doon sa supply ng isda, mga ganyan. Speaking of naglalabanan, dati ang Toman, sinusuka ng mga yung mga pond owners sa Pampanga. Oo, kasi nga sinasabi nila, they salot or nuubos nila whatever. Pero ngayon binibenta na. Pinakain na rin. Same thing as with the knife fish. Knife fish, alam mo na Naging talaga siya as a source of protein na and ng mga tao. talinang sa mga tao. Eventually, janitor fish magiging patis na. Ang galing na iihaw. Nag-iihaw na rin, di ba? Ganito. So kaya actually, ang maganda lang sa Papua na fishing ngayon, actually, it's part of promotions na rin, di ba? Kasi we want kahit yung mga group natin, mga kaibigan natin na kasama natin, is we want to experience ganyan na fishing. Kaya nga, we cannot experience here, sadly. To be honest, hindi natin ma-experience dito sa Philippines. Kaya tinatanong ako ng mga ibang clients or mga ibang friends or customers na, bakit sa ibang bansa ka pa? Ang yapang mo naman or may mga pera lang yung kasama? Hindi. It's more on, ikaw na nagsabi, doon ka nakakahawak ng 20,000 na rin. Tapos nagagamit mo yung, talagang alam mo yun, talagang gamit yung gamit mo eh. Yes, paano ba? Kanina rin nabanggit ko rin the point of kay Emer, what's like let's say unique dun sa lugar. Sa Pilipinas kasi marami tayong island pero meron din tayong reef system but mapapansin mo kadalasan ng spots na sa dagat is malalalim. Let's say nagjijigging tayo 500 meters deep, 300 meters deep. Then yung GT madalas dito dito na lang natin na experience yung nagka-casting. Pero madalas yung kadalasan sa dulo, yung iba pala before, nahuli nila sa jigging. Sa Papua New Guinea, doon ko na-experience yung kakaiba rin na on your side, sa same boat, sa kabilang side, sa 5 meters of water, pwede ka mag-cast doon, reef. Yeah. Then on your other side, 300 meters deep, drop off na pwede kang mag-jig. Saan ka makakita ng lugar na possible na pwede kang mag-cast, best of both worlds. So yun yung isa sa mga kakaiba doon. And another thing is yung ngayon marami na nag-chase nun. Yung term namin tinatawag is topwater dogtooth, which is sobrang kakaiba. Hurt na naman. Kadalasan natin na nakukuha natin yung dogtooth tuna dito Jigging. in jigging kasi alam natin malalim siya. But on the right conditions, on the right, let's say, place, on the right, let's say, reef, umaangat siya. Actually, I hooked up one Mm-hmm. nung nag-Maldives sa kami. Tapos, sobrang rough ng sea. Parang nadulas ako. Tumama yung spool ba Yes. sa upuan. Siyempre, tumatakbo isda. Cockpit snap. Sabi sa akin ng cockpit. Sabi na, Matthew, nakita mo yung kumagat sa'yo? Hindi, GT. Ngumiti dalag. Pero it's DT, not GT. Tapos sabi ko, tapos susuntukin ko sana. Sayang di ba? Isa yun Oo. sa, kumbaga, sa bucket Parang sa list. top water, kung kumagat sa'yo yung dogtooth, Napoleon Ras, or kaya nga, yeah, yung mga whatever, black GT na malalaki. Alam mo, parang yan yung mga sa top water species, yan yung gusto natin. Yes. Pero, ito kasi gusto nito, black pamphlet Yung alam mo yung mga tigpa sa 700. Diba? Pero in fairness Oo. naman sa amin, madalang kami ng deep sea actually. To be honest, personally ako, hindi ko pa na-experience talaga mag-deep sea for
Sickle Pomfret, and Ruby Snappers. Pero nandun din sila. Meron yun. Madalas yung sa amin is talagang popping and jigging. Kaya nandito si X actually, may nire-repair lang tayo ng mga like some rods. We're gonna be using sa PNG. Actually, boss niya. Akin lang, sabi ko nga kay Emer, kung gusto mo mag-test ng rod na actual sa fishing na ginagawa natin, doon mo gamitin. Doon kasi talagang alam mo yon, dito kasi forklift lang inaakit natin. Whatever. Pero doon talaga kung action, kung gusto mo talaga, ano yun, makuha yung action ng rods, kung okay ba talaga, matibay ba talaga. Feeling ko sa Papua Well, pwede. Diba? O, nakikita ko kasi, for me, kahit naman hindi deadlift natin dito, alam naman natin lahat, it's parang, yes, possible, matibay, pero iba pa rin yung, Iba yung sa isla talaga. application talaga. Maraming factors, pwedeng pumailalim yun sa ilalim ng boat, and yung Sa drift mga mo, accident na mga yung current, whatever, yeah. diba? Kaya nga sabi ko nga dati, na-explain sa akin ni Carlo. Sabi niya, boss, kapag mag-fishing ka abroad, dapat top condition yung gamit mo. yes. Not only the reel, not only the rod, pati lines mo, pati mga swim belts mo, etc. Kasi tinanong kahit sila Emer, naghihanda ako, nandiyan sila Bakit kaya mag-yan? Mas na-realize ko, tama nga naman, 6 days ka. 6 days of Yes. straight fishing. Di ba? You can't afford one of your gears to fail. Tapos, masisira ka ng 3rd day, 4th day, I mean, Sayang. sayang yung punta, di ba? Kaya nga sabi ko nga, doon mo talaga maano yung fishing nila. Kaya kailan ba tayo doon? Magigardedor na lang tayo doon sa kasi... Sa punta ko yun. Ha? Tinapad ka. Kaya sa kanya ka mag-reply. No, kailangan daw marunong ka daw FG, pero ganyan ka-ikli ng FG. Yan ang FG natin, isa namin parang bread and butter. Na kailangan marunong ka. Oo, dapat patayin mo yung FG nut within like let's say 1 minute or less than 2 minutes kasi kapag sobrang hot ng bite, talagang dapat maano mo yung moment na yun na tuloy-tuloy lang yung laglag Nung guests natin. nung guests natin. Para alam mo na, sayang yung chance Pero I mean, we learned a lot from sa Papua talaga. Yes. Iba yung Iba yung tinuro niya sa akin. Actually, experience yes. talaga. And yung discipline mo, then yung resolve mo, how to solve problems, yung pag-multitask, kumaga sa atin, Pinoy tayo na-expect yan ng lahat doon, pag nag-work abroad, na-expect nila yan na kaya natin yan, kaya natin mag-multitask. Kaso kapag nakikita mong kinakagatan yung katabi mo, nakakaingit Hindi, kasi siya yung nag-assist. Lugi. Kaya next time kailangan doon. Pag pumunta tayo doon, mag-ipon-ipon ka na. Tapos, papasabihin ko doon sa tribal chief doon. Papaampun na kita. Iwan na lang. Iwan. Pero okay yun kasi unlike eto, yung pinakita sa'yo yung mga rods na iniwan, na ipapagawa. First impression mo. Kala ko trolling Diba? Yes. Iba talaga. Ang kalalaki ang kakapal is for black bass. So, iba sinasabi, kaya naman yan ng mga 20 pounds, kaya ng 30 pounds, di ba? Or kaya ng ganyan. Pero kung nandun ka sa area nila, iba talaga Lalo na, kasi sa atin, used to tayo sa open water. Doon, may mga factors, may snags, may sasabitan yung isda. Sinubukan mo kaya yung Steve. Sinubukan mo. Ben. Sobrang tigas. Stiff talaga. Kumbaga sa amin, term is parang broomstick. Kaya siguro nga, kaya ibang mga anglers minsan sinasabi nila, kaya naman natin, kaya na. Situational yan. Depende sa area ang fishing-an mo. Parang in short, walang basagan ng trip. Wala basagan ng trip, di ba? Kasi yung iba, nafe-feel namin na ang daming nasasabi, ang daming nako-comment. Pero tanungin mo kung nakapag-fish na ba sila doon. Hindi naman yan nangingiti di ba? Kami, hindi man tayo nakapag-fishing sa area nila.
na sinasabi nila magaganda yung lugar, di ba? Well, fishing is fishing, di ba? Sama-sama na lang, tapos kaya sabi ko, makapag-fishing lang ng ano sa Papua. When, kaya when. Wala po. When. Pero yung sa ano, sa area ba ninyo, wala naman commercial, walang dynamite, wala. Yun naman ang kinagandahan doon. So, meron doon na yung mga tao din is nag-fishing pa rin sila traditional way. Let's say, handline. Doon ka makakakita na nagkakast ng popper using a handline. Yes. Technically, like popper na merong 5.0 hooks, 190mm na lures. Handmade poppers? No. Or they Commercial bought din it? naman, binibili na nila na like, let's say, Gawan. let's Kumbaga say, nakita mga siguro ng lokal plastic sa lures kanila. na rin. May ano na rin eh. Pero knowledge. idea. Ay, knowledge. Yes, report. nandun yun na actually nakita na sa Jobs. nagkakas kami ng lures is effective siya. Then doon nila nakita na, uy, pwede pala namin gamitin yun. And they're using handline, using 100 pounds na mono eh. Pero tatanong ko sa'yo, mas pabor eh. Why? Kasi isang araw makahuli lang sila 5-6, okay na. Yes. Unlike kung commercial fishing, Yes. talagang walang pili. Mm. Kaya nga ito, tanong mo, yung mga boatman, di ba? Ano na ginagamit ngayon? Maghahanap na rin ng jeep. Setup. Yes, mga setup na. Di ba? Naghahanap Dito naman. Wala naman din dong nagda-dynamite fishing. Yung iba lang minsan bawa pag sa river, minsan yun, yung medyo dumadami lang yung nets. But hindi pa rin naman siya ganun. Kaya ba? Di ba kaya ng black bass? I mean yung very specific black bass. For sure may ibang other species naman sa river. Yes, yun. Madalas ang target nila is yung barramundi. Barang Black bass, hindi nila masyadong tinatarget. Yung iba nga, pinapakawalan pa eh, or for consumption. Dahil hindi siya commercially, alam mo na, nasisell. Barramundi pa rin talaga yung pinaka, mahal talaga. mahal. pinukito niya yung apahak. Malaki. Yan. Yeah, nahuli nila sa nets. Sa fish niya. Eh, ang puno rin hindi nasisira. Well, yun, hindi naman. Tapos sa amin din yung sa company rin namin, actually nag-work kami doon sa local government din. Nire-report namin kung masyadong marami yung nets doon sa area. Nakikipag-cooperate kami sa Department of Fisheries o even sa tourism din. Nire-report namin. Or minsan si boss or kami, kaya kausapin namin mismo yung mga tao. Na, uy, masyadong Huwag marami masyado. kasi alam mo na, wala. Pagdating sa dulo, wala na kayong mahuhuli. So, yun. Wala naman dito, gawin mo yung awain ka. May sinabihan na kaming gano'n, naaway pa kami sa uli. Pero anyway, wala kang magagawa sa gano'n, di ba? Sabihin sa yung dagat. Kaya nga sabi ko nga, di ba, may mga nagiging clients tayo dito na politicians, government officials, and stuff. Actually, for me, hindi ko rin naman sila masisi. They can make a law, pero yung implementing it sa mga tao, discipline pa rin ng mga anglers eh. Yes. It's not to pay because it's a law. Di ba? It's more on, ano gagawin mo dito? Ang dami-dami nito, di ba? O nasisira lang to, eh, may sumagot pa nga sa akin, bakit? Madami ang pinamimigay ko sa mga kapitbahay ko eh. Parang ano, hindi ka naman tatakbo chairman o. I mean. No, so sabi ko nga, at least sa kanila, sa Papua New Guinea, or kahit saan, hindi naman pwede sabihin kahit saan. On the other countries na pumupunta pa yung anglers to fish. Bakit? Kasi productive. Magagamit mo yung mapapakagat mo yung binili mo. Mahal na reel, mahal na rod, di ba? Dito magagamit mo naman, pero mas madami yung sometimes sasabihin sa atin na nagpahinga lang ako. Di ba? I mean na. Yun yung nagiging issues natin. Tapos syempre tayo, kung talagang avid angler ka, okay lang. Kasi it's one of your time off talaga. Pero yung iba kasi biglang nawawalan ng gana. Kasi walang mahuli. Diba? Naanap na si stress na rin, bakit wala sila mahuli? Or sasabihin nila minsan, mali ba yung gamit, mali ba yung ganyan, diba? So sabi ko nga minsan, sasamahan ko na lang kayo sa ibang bansa talaga mag-fishing.
Pero ang pangit din naman kasi syempre sa Pilipinas, dami-daming island Well, may eh. potential. May potential naman eh. So siguro yung discipline lang talaga guys. Lagi namin gini-emphasize yun. Hindi porket kami hobby lang namin. Nasabihan pa ako kasi kayo may kahit pa paano may pera kayo. May can fish always. Hindi rin boss, nagninegosyo din po kami. Di ba? So ang point lang namin doon, minsan yung mga nakasama sa amin, to be honest na feeling ko naman namulat din. Yung mga kasama natin nag-abroad fishing, namulat din sila. Sabi nila, Matthew, no nga, no, isipin mo dito, 20 meters of water, 30 meters of water, nakakahuli na tayo. Na good size pa. Dito sa Philippines, kailan natin ginawa yun? Wala tayong mahuli-huli, di ba? So sabi nga niya, Matthew, pag-uwi, fishing sila, discipline. May nahuli, pinaka-chin release, nagulat ako. Kinausap pa siya ng bangkero, Sir, kung gagawin lang ninyo yan, amin na lang. Alam mo yun? So, sa kanya yung fishing naman niya, hindi talaga. Kasi 500 meters eh. Yung hinuhulihan Yes, nila, yung mga isda na yung pag inangat mo na for sure naman din. may barotrauma. Oo. Feeling ko doon sa kanila meron. Meron niya. Meron. No? Try mo nga minsan. 500 meters. Hindi ka sa... Kailangan mo mag-electric. Tingnan mo. Social. Kailangan ng electric wheel. Ha? Hindi ka naman. Okay naman. Si Raulo, di ba? Lawit na hindi lang. 800 grams to meter. Kaya naman, kaya naman. Oh, 800 meters pag 800 grams pa. Oh. 200 nga lang, supo na ka. Oh, kita mo. Oh. Kasi doon ako din to be honest, nagdala kami ng mga at least 300 grams. Hindi namin nagagamit eh. Kasi kahit yung mga tao doon, sabi niya, don't use that. Use only 150. 150. 100 grams. Tapos, Overweight. syempre, ikaw kakamot ka ulo. Kasi syempre, dinala mo na ka eh. Doon sa bag mo, binuhat mo na eh. Diba? O na pagdating namin doon, hindi mo talaga magamit. Kasi jijigan mo, 30 meters. 50 meters, 60 meters, 80 meters, diba? Tapos, ang ganda ng huli. Diba? May nahuli yung isang kaibigan ko. GT, mga 10 double digit. Liit? Solid mo na. Sabi ko, tayo naman sa Pilipinas yan. Ha? Wala na. No, Ulam na. artista na yan. Lahat tayo may picture na doon, di ba? Oh. Pero doon sa inyo talaga, productive may months. Well, Months yes, naman. may season doon kasi it depends on the weather, lalo sa wind condition. So, from... Typhoon, ano ba yan? Hindi yan. Ang kinagandahan naman sa kanya, yung cyclone na let's say pupunta doon dahil siguro dahil sa location niya. Location, geo Actually, whatever. umiikot yung typhoon, hindi dumidiretso ng Papua New Guinea. Lumilihis. Lumilihas, babalik uli ng Australia. Ganon. Parang dadaan lang, madaramdaman mo na lang is Maybe yung... because of the Yes. geo... Well, kasi yung dahil dun siguro malapit siya sa Australia, parang... Nako-cover siya. Possible, ganun, or napupush back, hindi ko rin alam. Pero, yun nga, pag nandun ka, mamimiss mo yung bagyo, walang kabagyo-bagyo doon. So wind lang talaga yan. Yes. Kasi actually I was talking kay owner, kay boss. Sinasabi lang niya, ano kasi malakas yung hangin by this time, by Yes. ganyan lang. So, yung signal number 1 ba? Hindi Di ba? Well, we usually monitor it yung dun sa mga wind Windy apps. apps, yeah. So, check mo yung kung ilang knots. So, let's say, pag pumalo na yung 15 knots, it's kaya pa rin, pero uncomfortable na yan. 15 knots. Uncomfortable Relax na, yun, relax uncomfortable. na yun, no. Pero usually yan, dapat less than 10. Yan yung sweet spot. Last na 15, laban pa! Yung iba, kaya pa ng 15, lalo kung kaya mo naman, Ah, drifting din naman, casting kayo sa inshore, kaya pa. Well, Pero siguro- mahirap na kapag sa labas kasi feeling usually ko iba yung is well iba yung kasi yung terrain number 1 tapos number 2 yung boats ninyo kasi you're using fit it talaga siya for fit for ganyan eh. Kung tayo kasi yung bangka lang. baka makalas ka. 16 Speedboat. Ayun lang, medyo gewang ka. Pero hindi ka naman matataob yung mga ganun. Anyway guys, tingnan mo ito from hindi to kwento, hindi kwento. Hindi to binasa sa YouTube, hindi to binasa sa narinig lang na kwento sa ibang tao. This guy, nakita natin from nag-start siya sa Philippines and nakita niya yung outside other country na fishing. Diba? Experience yun eh.
Di ba? Tapos ito pa, hindi katulad namin na 10 taon na rin nagpipishing pero once a year lang nagpipishing. Ito araw-araw nagpipishing kasi yung trabaho nila yun eh. Di ba? Yun yung business nila dun eh, sa ibang bansa eh. Kaya makikita mo talaga yung kakaiba ng fishing natin dito tsaka doon. Yung discipline natin dito sa our country, hindi ko to sinasabi kasi galit ako sa mga lokal. Hindi, wag niyo, don't get me wrong. Pero ang sinasabi ko lang, kaya rin natin maging ganun. Kailangan lang natin maging disiplinado. Diba? Hindi naman porket kailangan na may law or may nagsabi. I mean, for us, guilty rin naman ako. Nag-uwi din naman ako ng isda. Well, yun nga, sa amin Diba? naman is, kumbaga, sa amin is like, yung mga tao nga nangingisda for their consumption. Yan din kasi ang pagbuhay nila. Sa atin kasi, it's more of a sport. Agawan. Well, sa atin, yung kumbaga sa atin, it's more of a sport. So, if like, let's say you view fishing as a sport, as your hobby, you have to also do your share. Let's say, katulad yan, nakahuli ka ng GT, sa totoo lang, yung malalaking GT, sasabihin nyo ba sa akin, masarap siya? Hindi. Hindi. Pwede nyo silang, alam mo na, siguro sa 3 catch mo, at least i-release mo yung isa. I-release mo yung dalawa, or kunin mo lang kung ano yung kakainin mo. It's a small thing, sabi mo, isang isda lang naman yun eh. Pero kung collectively, ang dami natin na ginagawa yun, diba, masusustain yung sport na. Yan, next. Madaming nag-react yan. For sure, 100%. Ang daming magagalit, ang daming... Alam mo naman tayo sa Philippines eh, you want to do good, pero pipilosopohin ka ng iba to gain fame. To be honest, may masabi lang. Diba? Pero kung sasabihin natin, parang it's like, number 1, basura ninyo. Once na angler kayo, huwag kayo tapon ng tapon. Sigarilyo ninyo, pulutin ninyo, lagay kayo. Yun na yung share natin eh. Diba? Yun na yung pinaka-share natin eh. Ba't ko ito daw ginagawa? Hindi naman ako vlogger. Pero alam mo ba't ko ginagawa? Kasi mahal ko tong sports eh. Legacy na rin to ng tatay ko. Although that's my personal gusto ko rin naman maabutan ng anak ko na makapag-fishing ng maayos, di ba? Hindi yung lagi na lang sa pay pods kasi may isda, di ba? I mean, yun na lang eh. Yun na lang yung magiging parang next time magiging proud ka na. At least as a shop, naging kami, nabigyan namin ng awareness kahit pa paano yung ibang tao. Di ba? Like, nag-interview pa ako ng mga, like si Hex na 6 years na sa ibang bansa. Di ba? So talaga nakita mo na how other lahi pa nga eh, di ba? Kasi nagcha-charter sila ng iba-ibang country eh. So syempre may kanya-kanyang ugali din, di ba? Pero at the end, they're all disciplined. Sinusoli nila yung, di ba? I mean, for sure lahat na nagcha-charter sa inyo. Well, yeah, meron kaming case na rule na pag yan, kailangan natin ibalik. Let's say, yung mga GTs, yung mga fish na hindi Napoleon! for consumption, like let's say, yeah, na polygraphs, GT, hindi namin yan talaga, alam mo na, hindi naman It's a kinakain. sport. It's a Kasi, sport, yeah. ano yun eh, kumbaga, yan yung inakabuhay mo, bakit mo kukunin. Na kumbaga, give them a chance to grow, and para mahuli mo siya ulit, to sustain your business as well. Feeling ko rin sa kanila kasi abundant. Kaya Well, one thing yes. is abundant sa ibang bansa. Kaya you have a parang May luxury malakas na loob magagawin mo na, ay sorry mo bukas huli ako ulit niya. Yes, Diba? yes. Oo. I mean, yeah, yun din naman yung isa sa yung kumbaga how you view it. But yun nga, well, this is like a hard pill to swallow. Para kung gusto mo may mahuli ka pa talaga, alam nyo naman na yan. Kung gusto mo talaga may mahuli ka pa, you have to sustain it. You have to do your share to release kahit pa paano. Hindi naman siya, alam mo na. Actually, feeling ko I feel lang. Kasi sa inyo, more, we're talking about releasing fish, diba? Na naisip ko din, baka iba yung sinasabi, sa jigging namin nahuli. It diba? depends. It depends. Case to case basis. Tapos yung mga katulad nito, mga angler na nag-fishing na 500 meters, sigurado Hindi na mabubuhay yung wala nang chance eh, di ba? Yes, Patay.
But, syempre, hindi naman sa lahat ng times Yes, na ma-apply din. na ganun kalalim. Minsan siguro may chance pang mabuhay yung fish or whatever. Tapos parang yung mga boatman din. At least, ako nasabihan ako ng boatman. Alam mo, sinabi ko na lang na why? Bawal ko daw i-release yung mga fish. Sabi ko, bakit? Kung i-release lang ninyo sa iba na kayo sumakay. Sinabihan ako. So susunod sa iba na kayo sumakay. Kasi ayoko mabalitaan ng ibang ano na number 1, baka wala daw huli. Tapos number 2, ba't daw nagsusoli ng isda, ganun. So for me, tayo mag-educate sa kanila. Kasi number 1, hindi naman libre yung hindi ako nagbayad. Nag-rent dun sa, di ba? I mean, nirentahan ko. So whatever gusto kong gawin, feeling ko ay that's my right, di ba? Kaya sinabi ko, bakit ba? Ilan yung nahuli namin, atog dito? Yung sa gabi? Bigay, Trevally. Ang dami-dami. Kasi syempre iba sinusuli na namin. Ano yun namin yun, di ba? Bigay na lang daw sa kanila, may makikinabang daw na ganito. Wait, it's my decision. Di ba? So, naano rin lang ako doon. Parang, sabi ko, kami mag-educate sana sa inyo. Why? Kasi, kapag inubos namin yan, wala na rin sasakay sa inyo. Kasi wala na mahuli. Exactly. Di ba? So mga anglers, please lang. Let's do our part. So sabi ko, gusto ko lang maging, hopefully, hindi man 1 year, 2 years, 3 years, o maybe 10 more years. Baka wala na tayong mahuli. Pag kinontinue pa natin yung ganitong pamamalakad na ugali. So anyway, it's another story naman yan eh. So akin lang, nakita ko yung fishing ni Hex from Philippines. Ngayon nakita na rin niya yung fishing sa ibang bansa na kakaiba talaga. As in, masashock kayo. Pati ako sa kwento pa lang dun sa mga videos na sinesend sa akin, parang for me, sana ganun sa Philippines, sana ganyan, no? Well, yeah, may examples pa nga na meron tayong katulad ng black bass. Or then may isa pa na din na isda. Alam mo na, meron tayong chance na possible actually world record. But then, sadly, yung iba, hindi na, alam mo na, hindi na nakakabalik. Or, I'm not saying na hindi nyo dapat kunin. For feeling ko, ang kalaban mo talaga dito yung livelihood. Well, yes. Diba? That's another... Tapos yung iba makahuli, may ipahayapang mo. Yung malaki huli ko. Tapos malalaman mo, hindi pala kumakanis ka. Sorry may fishing kami. Kaya tayo nila, itro tuna, ganyan. Sorry, di ganyan. Medyo, kanya-kanya. Gusto ko lang mag-fishing talaga. Diba? So anyway guys, for me, try to check the page of Sports Fishing PNG. Yes, sport fishing. So anyway guys, thank you sa guest namin. Actually, uwi na to bukas. So any last whatever sa kanila? Yun, keep on fishing. Love the sport. And yeah, let's do our share. So anyway, thank you Hex for the time. So anyway guys, thank you again. I'm Matthew of Takang Marine saying thank you and God bless.